ng walang table. So, understandable. That's why pinalagpas ko. Although, nasabi ko yun sa inyo na mag-create kayo ng table kasi hahanapin ko yun. Just like dun sa interpolation. So, ayun, this time, since nabanggit ko sa inyo na medyo mahaba, madaming values na kailangan hanapin sa tables, different tables. Ayan. So, kailangan na talaga siya i-require. So isa yun sa hahanapin ko sa solution ninyo sa exam, yung ating table of values, no. So later we'll practice that kapag may time and naabutan natin yung sample problem. So ayun, and siya, i-require ko siya kasi para alam ko kung tama ba yung pinaglalagay yung values doon. And para din alam mo yun, kasi 'di ba nagbibigay naman ako ng partial points. So nakadepende kasi yung partial points on your solution, on your work. So for example, tama naman yung flow, tama naman yung initial value na kailangan mo makuha para makakuha ka dun sa next step or makuha mo yung final answer. Pero for some reason, yung final answer nag-iba. Iba dun sa like final So, sinecheck ko yun, saan ka nagkamali? 'Di ba? So, from that, 'di ba, makakapag-base ako kung ilang partial points yung ibibigay ko sa inyo depending on kung saan kayo nagkamali, 'di ba? So, ayun, it will just also be my guide on para alam ko na okay, tama yung mga values na nilagay niya sa table. So, most likely, yung mistake niya, if ever mali yung final answer niya, is just on the computation itself. Pero yung concept of knowing where to get that values, 'di ba? You know it. I hope you get me. But yeah, that's the point. So it will just be additional on the partial points din, 'di ba? So sayang naman. And para din like assurance for me na na alam mo yung sinosolve mo. 'Di ba? Alam mo kung saan kukunin yung values, ganyan. So kasi kapag diretsong lang, madali kasi siyang kopyahin, 'di ba? So ayun, kung may table ka ng values na correct naman lahat yung reference mo. So, matibay na backup na alam mo, ikaw yung nagsagot nun. 'Di ba? So, ayun, yun lang. Again, i-remind ko naman to ulit sa inyo before mag-finals para upon checking, sa checking ng papel, tapos ganun pa rin, wala pa rin. So, it's on you na. 'Di ba? Kasi na-remind ko na kayo ng ilang ulit, no? So, ayun. Yun lang naman yung sa so, ayun, by today, yung ating first discussion. Ay, wait, sorry. Open lang ako ng whiteboard for finals. So, ganun pa rin. Wala namang nabago sa sinabi ko sa inyo last week. So, it's just, meron tayong 3 or 4 na major topics. But yung isa, yung pinakahuli nating topic is, baka pa lang, no? Hindi ko siya isama dun sa ating, exam. Although, i-discuss naman natin siya. Pero hindi natin siya isasama dun sa exam. So, isasama na lang siguro siya sa problem set, but dun sa exam itself, hindi na. Kasi, ayun, medyo talaga time consuming yung magiging exam nyo. So para din alam mo yun, hindi na masyadong mabigat for you. Okay, so ang una nating topic would be yung ating tinatawag na sa ating page 35 ng inyong manual. So yung first law analysis of reacting system. So madali lang natin tong i-discuss. Bakit? Kasi po, ito ay about enthalpy pa rin. So, kumbaga, na-discuss na natin siya nung midterms and nakapag-exam na rin kayo. So, basically, meron na kayong idea and introduction on ano yung enthalpy, no? Ano yung mga gagamitin nating values, di ba? Ayun, di ba? Basically, the concept and the introduction of that is alam na natin, di ba? Wait. Okay? So, yun. Bale, dito lang, mas lang siya. Kung dun sa, sinolve lang kasi natin nung midterms is just the, how to solve the enthalpy of the combustion. But in this case, i-solve natin yung, yung mismong enthalpy. Diba? Mismong enthalpy, amount of enthalpy, na na-produce or amount yung heat transfer
no, or rate of heat transfer. Ayan. So for the whole ano na siya, for the whole chemical reaction, ano, so that includes na yung ano natin, yung um whole energy balance of the reacting system, no. So although ano naman quite similar, ano, so ang difference lang is that meron lang involved na meron additional na involved, ano, na enthalpy. So yun yung tinatawag natin na sensible enthalpy, ano. So later we'll discuss that, ano, kung ano yun and para saan siya. So okay. So, sa first law analysis of reacting system, so sabi dyan, the energy balance or the first law relations developed are applicable to both reacting and non-reacting systems. So, when we say reacting systems, so yun yung mga system ano na nagkakaroon wherein the chemical reaction takes place. Ano, so yung reacting system natin, to be specific, since this one is about combustion, so yung reacting system natin is the internal combustion engine. Ano, so yun yung system itself, yung reacting system, yung inside the internal combustion engine, so yun yung ating reacting system, no. So ang sabi dyan, however, chemically reacting systems involve changes in their chemical energy, ano, so we already know that, 'di ba? So doon sa diniscuss natin nung sa enthalpy nung midterms, 'di ba? So yun yung i-consider natin the sensible energy or the internal energy na napoproduce because of the chemical changes, ano, or yung changes ng or transfer ng energy because of yung breaking and breaking ng bond ng atoms and yung creation of the new bonds of atoms, ano, because of the chemical reactions, di ba? So ayun, kailangan siyang i-consider as well as yung so not just the value of the enthalpy upon the formation of the substances itself, but also the amount of enthalpy on a specific temperature, no, relative to the standard reference state or 25 degrees Celsius temperature and 1 atmosphere pressure, no. So okay, so ang iano natin dito would be the steady flow system. So dito lang tayo magfo-focus, ano. So hindi naman natin i-discuss and kasama sa topic yung ating unsteady, no, or non-steady flow. Okay. So sino dito ang nakakaalala, no, or have any idea? I think natanong ko na to sa inyo kanina nung UOPS, 'di ba? So na ano na natin kanina, steady flow system. But however, dun sa mga walang UOPS kanina, no, if ever meron. So yun, ano ba yung steady flow system? Ano ba pag sinabing steady flow system? Yes, Miss De Guzman. Yung steady flow system po does not change over time po. Tapos, yun po. Okay, thank you. Ayun, so ibig sabihin, ano, to complete the sentence of Miss De Guzman. So it will a steady flow system is yung type of system, ano, na wherein yung ating parameters, no, like the pressure, the temperature, ayan, and as well as yung flow ng mass transfer, the energy transfer, ayan, is the same, no, or constant within the system, ano, so it does not change over time. So ibig sabihin, kahit gaano pa kahaba, no, yung process, yung flow na yon, like yung heat flow, mass flow, volumetric flow, and such, so hindi siya nagbabago, ano, inside the system. So 'di ba meron tayong boundaries, 'di ba? So yung system natin is just ano siya, nakadepende yon kasi 'di ba meron tayong open, meron tayong close, and then isolated and such. So iba-iba yung ano niya, yung iba-iba yung tag doon, yung sistema mismo, 'di ba? When it comes to yung accepting heat, no? O kaya naman yung interaction ng system within its surrounding, right? So yung boundary natin, so basta nandun sa loob ng system natin, so yung steady flow system, hindi siya nagbabago, ano, over time. Pero hindi doon kasama yung outside of its boundary.
Diba? So, meaning, yung temperature, yung pressure, yung mass flow rate before magpasok dun sa system, so it's different. Diba? So, pag within the system na, so as is, hindi na siya magbabago. Constant siya within the boundary of the system. Pero paglabas niya sa system, possible na iba na. Diba? Iba yung temperature, iba yung pressure, and such. No? Iba yung flow rate. So, yun lang yung ibig sabihin nun. So, isulat ko lang din dito, no, para dun sa mga walang UOPS kanina. So, this one is if the flow okay. Ayan. So, alam na natin ang steady flow system. So, mag-jump na tayo doon sa, doon sa, ano ba yung i-solve natin doon sa ating first law analysis of reacting system. So, we all know na enthalpy, no, included doon, but this time, hindi lang siya enthalpy of combustion. So it is the measure, how we measure the heat output or yung na-produce na heat, no, or Q out, no, within the combustion process. So we'll consider the enthalpy of formation of each substances, but as well as the sensible enthalpy relative to standard reference state, no, or yung amount ng enthalpy ng certain substance at a specific temperature minus the amount of enthalpy of a specific substance at standard reference state, which is at 25 degrees Celsius and 180 atm pressure. No? So, we can express that, no, in a formula. So, we can get the enthalpy of component, of chemical component. Okay, so we can get the enthalpy of chemical component as, so we have H as enthalpy of formation at standard reference state plus the enthalpy at specific condition minus the amount of enthalpy at standard reference state. Okay, so isa-isahin natin. So we already know, no, so this one is the enthalpy of chemical component. So this one is the enthalpy of formation. So we already know that, right? So si enthalpy of formation, kukunin natin siya sa table. Table anong kinukuha? Saan natin makukuha si enthalpy of formation? Anong table po? Anyone? Anong table? Table 826, di ba? Okay? Lumot na agad? So, table 826 po, yung enthalpy of formation. So, ang unit natin for that is kilojoule per kmol. Okay. So, dito naman, ito is the amount of enthalpy at specific or specified condition or temperature. Kasi usually naman, constant si pressure, no? So, si temperature yung, talaga, difference, no? So, enthalpy at specific temperature. Enthalpy of a substance, okay? Or a chemical component. The same chemical component, okay? And then this one naman, so, syempre, pag may ganito, di ba? Pag meron ganito tayong symbol, gaya ng discuss natin ng midterms, ibig sabihin yan, siya ay measured at standard reference state. So, ang standard reference state natin is temperature is 25 degrees Celsius and pressure is 180 atm. So, since may ganyan, so meaning, by default, this one is the amount of enthalpy at standard reference state or at 25 degree Celsius and 180 atm. Okay? So, ito ay ang tatlo na yan. So, it's the same chemical component. So, nabanggit na natin kanina si H sub F or enthalpy of formation, makikita siya sa table 826. Merong unit siya na kilojoule per kmol. While itong dalawa, no, makikita siya or gagamit tayo ng bagong table, no.
bagong mga table. So, I think na ano ko naman na to, na heads up ko na sa inyo nung last week. So, ito, yung enthalpy at specific temperature and yung enthalpy at standard reference state ng certain substance or chemical component is makikita siya using table A18 to A25. Okay? So, ang difference ito, again, itong dalawang to, makukuha po siya sa table A18 to A25 depending on the chemical component or the substance itself. No? So, pareho siya ng pagkukuhanan. Ang difference lang niya is yung temperature. Diba? So, itong una, the enthalpy at specific temperature. So, yun yung, titingnan yung temperature is yung given sa problem. While, dito naman sa enthalpy at standard reference state, ang titingnan nyo by default, no, is yung at 25 degrees Celsius na temperature. Okay? Ayun. So, again, same table, magkaiba lang po ng temperature. So, ayun. Let's practice. Practice tayo ng pag-look up ng value. So, gaya ng, I'm not sure if nabanggit ko sa inyo nung last meeting, but, ayun. So, sa table A18, buklat po tayo sa table A18. Nandun na? Nasa table A18 na? Okay, so sa table A18, we have, sa unang column, we have the temperature there. So, yan yung magiging reference ninyo. Diba? So, ngayon, makikita nyo dyan, dun sa header, diba, may kakasunod yan, table A18 hanggang table A25. So, makikita nyo dyan kung anong chemical component or substance yan, doon lang sa, just below the header, no? So, after ng table A18, yung nasa baba, nakalagay dyan, ideal gas properties of nitrogen N2 or N2 gas. Diba? So, ibig sabihin, si table A18 ay values for N2 or nitrogen gas. Si table A19 naman is for O2, okay, or oxygen gas. Table A20 is for CO2 or carbon dioxide. A21 is for CO or carbon monoxide. A22 is for H2 or hydrogen gas. Table A23 is for H2O. Again, this H2O is for gas. Okay? And then, A24 is oxygen, monoatomic oxygen O. And then lastly, A25 is OH. Okay? So, ayun, iba-iba po ng table ang kukuha na ninyo depende on the substance. So, ibig sabihin, gagamitin natin yan hanggat, lahat ng substances or chemical component na involved sa ating balanced chemical equation. Depending on the problem. Okay. So, ayun, ang makikita nyo pa dyan is sa table natin, yung temperature natin, lang siya whole value, di ba? So, wala siyang decimal places. And since yung ating standard reference state is at degree Celsius, measured at degree Celsius, which is 25 degrees Celsius, di ba? So, if i-convert natin yan from degree Celsius to Kelvin, so, and if we use the 273.15, no, the conversion factor, conversion value, we will get yung 25 degrees Celsius is equivalent to 298.15 Kelvin, right? So, kung gagamitin natin yun, yung conversion na yun, so, kakailanganin ninyong mag-interpolate every time, kukunin nyo yung enthalpy at standard reference state. So, which is very, very time consuming. No? So, di ba, dyan sa 298, and then next na is 300, right? So, kung yun ang gagamitin natin, so it will be very time consuming from your end. So, ang gagawin natin is dito, no, sa paggagamitin natin sa pagkuha ng table, ng value sa table, ang gagamitin po natin is just the 273. Hindi na natin isasama si 0.15. Okay? So, pag 25 degrees Celsius or standard reference state, so automatically titingin kayo sa values at 298 Kelvin. Okay? Naintindihan po, hindi na po mag-i-interpolate for standard reference state. Okay? Pero pag sa iba, no, syempre kapag iba yung given, for example, wala talaga diyan, no, yung
available na temperature, no, kapag kinonvert nyo si degree Celsius to Kelvin using just 273, syempre kakailangan ninyo pa rin mag-interpolate. Pero what I mean is that for standard reference date, wala ng 0.15 para hindi na kayo mahirapan. Naintindihan po? Panote na lang nun para by sa quiz, sa exam, alam ang gagawin. Pasulat sa manual, wag po sa table, doon lang sa pages na pwedeng sulatan. Lagay na ang gagamitin na temperature, na conversion ng degree Celsius to Kelvin is walang 0.15. Okay, so fully malinaw. Ayun, so, alam na natin kung saan tayo titingin ng values. So, yes. Ma'am, yung 200, ay yung walang 0.15 po na yun, sa table lang po ba yun or applicable na po siya sa lahat ng solution for fuels? Sa lang, kapag lang gagamitin nyo sa table. No, specifically lang for table. Pero for example, kasi meron tayong adiabatic temperature. Although, pag naman nandun tayo, i-discuss natin moving forward, ano ko naman yun sa inyo, re-remind. So, for example, ang hinahanap is temperature. And then yung resulting natin upon computation is, for example, Kelvin. And then ang tinatanong or hinihingi sa problem is i-convert yung temperature into degree Celsius as the final answer. So, in that case, gagamit tayo ng 0.15 kasi hindi naman na natin yun gagamitin sa pag-lookup ng values, 'di ba? Kasi kaya lang natin tinanggal si 0.15 dun sa conversion value is para hindi ko yung mahirapan mag-interpolate. Yun. Okay po? Okay. Ayun, hopefully malinaw, no? I-note nyo na lang kasi understandable naman, hindi. Pero, ayun, i-note nyo para kapag nag-review kayo or anything, makikita nyo, di ba? Ni-note nyo. So again, tatanggalin lang po yung 0.15 kapag yung values ay gagamitin for pag-look up ng value sa table. Okay? Pero pag kunwari like final answer, ganyan, or anything, so 0.15 pa rin po tayo. Okay? Ayun. And then, I think yun lang, no? So, any other questions before tayo mag-example ng pag-look up ng value? Wala po? Okay. So, as an example, so ito ay example lang ng, hindi pa po ito yung ating final formula, So, ito ay isa pa lang. Ito ay enthalpy of one chemical component pa lang. So, ipapracticein lang natin para by the time na na-discuss na natin, alam na natin yung formula, no? Alam niyo na kung paano siya isa-substitute, alam niyo na kung paano siya titignan, saan siya kukunin and all, no? So, example natin would be, okay. So, we have example. Okay. So, we have to get the enthalpy of chemical component, okay? Ng N2 at 450 Kelvin. So, ang formula natin is the same. So, H is equal to HF plus H. This one is H at 450 Kelvin. Diba? Minus H at standard reference state. Yung standard reference state natin is 298 Kelvin, di ba? Kasi at 25 degrees Celsius plus convert nyo siya sa Kelvin which is 273, so it will be 298. Dito tayo sa enthalpy of formation at standard reference state. So anong value ni N2? So tayo titingin nga. Table 826, di ba? So anong value ni N2 sa table 826? Yes. 0. 0, di ba? Okay. And then, next naman, so yung amount of enthalpy at given na 450 Kelvin. So, anong value natin? Saan tayo titingin table? Table ano? Yes, Miss De Guzman?
13,105 po. 13,105. No. So, 5. table A, ano yan? Anong table po yan? Yung ginamit? 27 po. A18 po. No, table? 18 po pala. A18. Sorry po. Okay lang. Ano, so we have 13,105. Ano, ang unit natin is kilojoule per, nakalagay naman dyan sa table, ano, per kmol. Diba? Ay, sorry. And then minus, yung enthalpy naman ng N2 at standard reference state, anong value? Yes, Miss Garcia? Miss Garcia? Okay, 8669. Tama, no? 8669, same unit, kilojoule per kmol. Okay, so ano value natin? So, ang value ng enthalpy ng N2 at 450 Kelvin is, yes, Miss Lanting? 4436 kmol po. kJ per kmol. Okay? Same nang nakuha ng iba? Okay, ano? So, ayun lang. I mean, ganun siya kasimple. Pero syempre, isang ano pa lang yan. Isang substance pa lang yan. Ano? So, ang gagawin natin is the same dun sa enthalpy natin. Ano, wherein yung lahat ng nasa reactant side, lahat ng nasa product side. Ano, so kaya madami talaga siya, no, and time consuming. Okay, pero ganun lang yung kung paano kumuha ng value. Ano, ng ano natin ng enthalpy at specific temperature at saka itong at standard reference state. Basta ang anuhin nyo lang, basta ito, yung may superscript na yan, ito, basta may ganyan, ibig sabihin yan at standard reference state or at 25 degrees Celsius. Pag yung 25 degrees Celsius, kinonvert mo sa Kelvin, it is 298. Ano, so by default, dyan ka natitingin sa 298. Ano, okay. Ayan. So, since nakapractice na tayo no ng kung paano mag look up no ng basic sample natin basic sample natin substance no or chemical component. So, ayun, may isa pa tayong instance no na paggagamitan ng isa pang table no. So, yun yung ating table A27. So, in-note ko lang dito. So, gagamitin natin or kakailanganan natin yung value ng enthalpy of vaporization sa table A27 kapag, okay, so table A27 will be used when value ng enthalpy of formation of the fuel is not available in table A26. So, anong ibig kong sabihin dito? So, punta po kayo doon sa table A26 para mas maintindihan. Nasa table A26 na. Sabay po para makita. Okay. How about yung iba? Okay, no. So, familiar na tayo dyan, table A26. Na-discuss ko na din sa inyo, alam nyo na yan, na merong mga ilang substances dyan with same formula, pero different physical state. Diba? So, for example, yung water vapor and yung water na substance. So, pareho sila ng formula na H2O, pero yung isa in gaseous state, yung isa in liquid state. And yung H sub F na yun, or yung enthalpy of formation na yun, they have different values. Diba? So, for water vapor, it is -241,820. While kay liquid na water is 285,830. Diba? So, ganun din yung sa iba, such as octane. So, ngayon, meron naman dyan na fuel din or substance sa table A26 na in gaseous state lang yung given na value. No? So, isang example doon is yung ating propane. Tingnan nyo yung propane. C3H8 gas. No? Yung chemical formula niya. So, propane gas ito.
So, ang value niya ng H sub F is negative 103,850 kilojoule per kmol. So, ngayon, since wala sa table 826 na propane liquid or liquid propane, so possible na sa moving forward, sa exam or sa quiz or sa even sa example problem natin, pwedeng ang fuel na gamitin is the liquid propane. So pag liquid propane yung given, wala yung value na yon sa table 826. So saan natin siya kukunin? 'Di ba? So hindi natin pwede pong gamitin yung value ni propane gas na negative 103,850,000 para doon sa maging value ni liquid propane. Kasi we all know already na hindi sila pareho. Kapag magkaiba sila ng physical state, hindi sila magkapareho ng enthalpy of formation na value. Diba? So, we already know that. So, hindi natin pwedeng gamitin yun. So, isa yon sa mga, siguro, little mistakes, and overlook, pwedeng mo overlook, no? So, basta nagkita ng propane, hindi natitignan yung physical state, dun sa given problem at yung nandito sa table 826. So, makakalimutan na. So, isa yon sa critical na point. Kasi pag nagkamali ka dito, pag mali yung value mo, malaking chance, mali na din yung final answer mo. Diba? So, ayun. So, kaya be careful. So, anong gagawin kapag propane, gas lang, tapos ang hinahanap natin is, or given sa value, sa problem is the liquid propane. So, ang gagawin natin, gagamitin natin siya ng formula so, makukuha natin yung H sub F, okay? Example natin si liquid propane na So, liquid propane, C3H8 liquid. So, makukuha natin siya by yung value ng enthalpy of formation ni propane gas. Okay? Minus yung ating enthalpy of vaporization. So, si enthalpy of vaporization ito yung makikita natin sa table 827. So, multiplied by the molar mass of the fuel. So, in this case, since ito ay example na natin, so, propane na din yan. So, molar mass, enthalpy of vaporization, and then the enthalpy of formation nung ating propane gas. Para makuha natin yung enthalpy of formation ni propane liquid. So, dito tayo muna sa enthalpy of vaporization. Saan natin makukuha yan? So, punta tayo sa table 827. Punta sa table 827 na. So, makikita nyo dyan, may fuels, and then may formula, may molar mass. Tapos, density, and then, yung panglima na column, so it is the enthalpy of vaporization. Ang unit niya is kilojoule per kilogram. Okay. So, yun yung isa-substitute natin dito, yung values na yan. So, for example, ito, liquid propane na. So, ang hahanapin nating value ni enthalpy of vaporization is yung propane liquid. Yung liquid propane na yon. So, makikita nyo dyan, yung liquid propane, same formula, C3H8. And then, meron siyang molar mass na 44.097, density of 0.500, and enthalpy of vaporization na 335. So, 335, unit niya is kilojoule per kilogram. So, since kilojoule per kilogram ang kanyang unit, so, lagay lang natin dito in terms of unit. Unit nito is, ano ba yan? Kilojoule per kilogram. This one is kilojoule per kmol. Diba? So, ngayon, since hindi sila tugma ng unit, so kaya kailangan natin ng molar mass. So, yung molar mass natin includes, so this one will be kilogram per kmol. So, kaya makakancel out si kilogram, and ang resulting unit pa rin natin would be kilojoule per kmol. Okay. So, ayun. Ganun lang mag-look up ng value. So, again, H sub F or yung value ng enthalpy of formation in gaseous form minus the enthalpy of vaporization ng ating liquid na propane multiplied by the molar mass. So, yung molar mass natin, yung molar mass na nandito sa table 827, yun na din yung gagamitin natin sa computation. So,
I know, no, change. Kasi nung midterms, ang ginagamit natin for the molar mass is yung manual, di ba? So we have the 12.01 for carbon, the 1.01 for hydrogen, and then etc. No, for oxygen and such. So ayun, ang ano lang dito is para din, since time consuming nga yung ating magiging computation. So it's better na i-maximize natin yung nandito sa table, yung given values. So we have the molar mass, na nandyan sa third column sa table A27. So yun na din yung gagamitin natin. So hanggat available dyan yung molar mass ng ating fuel, na given sa problem. So you can use that. So kapag naman po hindi given, so kapag hindi given, so I think dun sa table A1, meron pa din dong molar mass na list. But I'm not sure if hindi ko pa na-check kung may difference or may nadagdag ba dun sa table A1. But meron din ako nakita dun ng molar mass. But if ever wala for both A1 and table A27 yung molar mass ng fuel natin, so dun lang kayo mag-manual. So same pa din na 12.01 pa din yung gagamitin yung for carbon, 1.01 for hydrogen, and etc. etc. No. So again, gagamitin nyo lang yung manual kapag wala yung molar mass nung fuel dito sa table A27. Pero kapag nandito, ito na yung value na gagamitin ninyo. Naintindihan? So ito din naman yung para hindi na kayo mag-manual, no? Kasi nga time consuming. So sa exam, oras yung kalaban ninyo, no? So better na ilulook up nyo na lang sa value, 'di ba? So ayun, take note of that. Tawag dito, pasulat ulit. So again, wag sa table, dun lang sa part ng manual na pwedeng sulatan. Bawal po sa table. Okay. So ayun. So okay na tayo sa unit. Ayan, resulting unit natin for this is the kilojoule per kmol pa rin. So let's try. So example natin is the liquid propane. So ang value ni H sub F ng ating propane gas is, yung sinabi ko kanina, negative 103, 850. Diba? Minus, yung enthalpy of vaporization natin, kanina, nabanggit ko for liquid propane is, from table A27 is 335 kilojoule per kilogram. Diba? Multiplied by yung ating molar mass ni C3H8 from table A27 din. So we have 44.097. Diba? This one is kilogram per kmol. Ang resulting natin dito, yung HF ng ating C3H8 liquid will be negative 118,622.495. Ayan. Unit natin is kilojoule per kmol. Okay, so ito yung ilalagay nyo sa table of values as H sub F na value ng inyong fuel. Na liquid propane. Naintindihan po? So parang dagdag step, no, on the validation, kasi kailangan nyo muna i-check sa validation. Una pa lang, no, kung yung fuel nyo ba ay yung state niya is may available na value sa table A26 or wala. Kasi kapag wala, kailangan nyo muna to gawin. Kasi para ito yung isa-substitute ng value dun sa table of values as H sub F na value ng ng fuel. Okay? Naintindihan po ba? Malinaw? Okay, So, ayun. Yun lang naman yung kailangan nyo i-take note. So, punta na tayo dun sa actual na natin. Formula. So, dito, hindi ko na ulit i-explain yung resulting, kasi na-explain ko na yon yung concept ng di ba, ang follow pa rin naman natin dito is the law of conservation of energy, which is yung energy in is equals to energy out, right?
So we have energy in is equals to energy out. And then in here, maano natin na yung energy ng whole system is equal to the is equal to the change of internal energy plus the change of change in kinetic energy plus the change in potential energy, right? So those three. So yung kinetic and potential energy can be negligible pa rin, 'di ba? So we will result on the change in the energy of the system is equal to the change in internal energy U. 'Di ba? So yung internal energy, so it will equal siya sa heat and work. 'Di ba? Q minus W or Q plus W depending on the kung yung work done ba is by the system or on the system, kung ang heat ba or Q is produced by the system or received by the system. So things like that. So yung Q and W na yon, so there's no work interactions pa rin, 'di ba? So it will zero out yung work. So matitira lang si Q. So same same explanation doon sa in-explain ko sa inyo ng enthalpy, no? So kaya in-explain ko na lang ulit to refresh your memory and di ko na ni-note kasi magdodoble, no? So again, wala tayong work interaction, the kinetic and the potential energies are negligible. So we will come up with just the Q, or the amount of heat yung matitira. However, yung change ng Q, which is Q in minus Q out, right? Wala naman tayong Q in. Kasi this one is a combustion process. 'Di ba? So wala tayong Q in, meaning wala tayong amount of heat na pumasok sa internal combustion engine natin. So since ang ating combustion process is an exothermic process, so si exothermic yung internal combustion engine natin ang nagpo-produce ng heat to the surroundings. So walang Q in, so matitira lang si Q out. So ang resulting resulting formula natin would be Q out is equal to the summation of the number of moles ng reactant multiplied by the enthalpy of chemical component, yung kanina natin, so which is the H sub F or enthalpy of formation, plus enthalpy at specific condition or specified condition, minus, ano ba yan? Minus the enthalpy at standard reference state ng reactant. Minus summation of the number of moles ng product multiplied by H sub F, plus H minus, ganun pa rin, ng product. Okay? Ayan. Ayan yung ating formula. So, ito yung gagamitin natin formula. Okay? So, ayun. Take note na I think usually, ang makukuha na nating value dito is the positive. Doon sa Q out. Okay, anyways, ayun. So, ito yung ating formula na gagamitin. So, similar lang dong sa natin, di ba? Halos similar lang sa enthalpy natin. So, ang difference lang is, may dagdag nito. Di ba? Okay. So, ayan. And then, it can also be expressed, or pwedeng itanong, sa problem natin, sa exam, yung, rate of heat transfer, So, rate of heat transfer, so, itong Q out is the amount of heat output, diba? Or amount of heat na na-produce sa system natin. So, pwede din nating yung rate of heat transfer. Okay? So, yan yung symbol, yung merong tuldok sa taas. Okay? So, yun yung Q out, or the rate of heat transfer equal to, so, itong Q, inano ko lang, as maliit na Q, para hindi kayo malito dun sa Q out na part, multiplied by the mass flow rate. So, isa-isahin natin. So, si Q out is the rate of heat transfer. So, ang unit niya is in kilojoule per unit
time. So wala namang specific na default unit for the time. Pwedeng second, pwedeng minute, depende sa hinahanap sa problem. Okay? And then itong Q is just the Q out. Ito. Pinaliit ko lang para hindi kayo malito kasi magkamukha sila, may may doon, rate na symbol, no? So ito din yung Q out. So ang kanyang unit naman, ang kailangan na unit nito, okay, pag sinubstitute nyo siya dito, is in kilojoule per kilogram. Dapat yung unit niya. This one is kilojoule per kilogram of fuel. So, di ba, kung ito, ko-compute nyo, pag inan nyo yan, ang resulting unit natin is just kilojoule. Diba? Kasi pag inano natin to, minultiply natin yung number of moles, and then ang unit natin dito is kilojoule per k-mole, diba? So, mawawala yung mga k-moles, right? So, ang resulting unit natin after solving of this formula is just kilojoules. Diba? So, yung Q out natin is just in kilojoules. So, we can express it by mole or by number of moles ng fuel, or we can also express it based on mass basis, or mass of fuel. So, ganun lang din yung ginagawa natin noon. So, pag nakuha nyo yung Q out in kilojoule, so i-divide nyo lang dun sa number of moles ng fuel. So, which is usually 1 naman, diba? But again, nakadepende yun sa balance equation or sa given sa problem. But usually it is 1. Diba? Kung napapansin nyo. So, ayun, pag naman i-express nyo siya in terms of mass basis, so, i-express nyo muna siya in terms of k-mole, and then use the molar mass of the fuel. Yung molar mass, pwede nyo kunin dun sa table 827, para ma-express nyo siya into kilojoule per kilogram. So, yung kilojoule per kilogram na yon, ito yung isa-substitute nyo dito sa formula na ito. Okay? So, hindi pwedeng, yung pagkuha nyo ng value nitong Q out na ito, yun pa mismo yung ilalagay yung value dito. Hindi po. Kasi magmamali yung inyong sagot. So, it should be kilojoule per kilogram na unit. No? Kasi pag directly sinubstitute nyo yung nito, yung makukuha nyong value for Q out, kilojoule lang siya, yung unit niya. Okay? And then this one is the mass flow rate of the fuel. Okay? Mass flow rate of the fuel. Okay? Hindi mass flow rate ng air, ha? Mass flow rate of fuel, ang unit niya is in kilogram per unit time. Okay? So, ayan. Kaya magiging resulting natin for the rate of heat transfer is kilojoule per unit time is because yung kilogram is maka-cancel out dito. Diba? So, ayun. Additional, formula, pag hinanap yung rate of heat transfer. Okay? So, ayun, naisip ko lang baka isa to sa mga kailangan i-highlight, kasi baka pagmamadali, biglang yung Q out na value din diretso nyo dito. So, magmamali yung sagot ninyo pag So, yun, make sure lang na tama yung values na hindi kayo malilito and tama yung values na ma-substitute ninyo. Okay? So, yun. And then, so ito lang yung gagamitin natin, na formula. So, mag-sample problem muna tayo. So, yung sample problem natin, before tayo mag-closed system. Kasi yung sa closed system kasi, yun yung sample problem ng next. Sa closed system yun. So, tomorrow natin i-discuss si closed system. So, tapusin muna natin ngayon si steady flow. No? So, we have a sample problem. Okay. So, kung hanggang saan lang matapos, no? So, sabi dyan, sa page 38, ng inyong manual. So, liquid propane, C3H8, enters sa combustion chamber at 25 degrees Celsius at a rate of 0.05 kg per minute, where it is mixed and burned with 50% excess air that enters the combustion chamber at 7 degrees Celsius. So, an analysis of the combustion gases reveals that all the hydrogen in the fuel burns to H2O, but only 90% of the carbon burns to CO2, with the remaining 10% forming CO.
So if the exit temperature of the combustion gases is 1,500 Kelvin, we have to determine the mass flow rate of air. And then second is the rate of heat transfer from the combustion chamber. So una natin gagawin is to draw the diagram. Okay. So we have the internal combustion engine here. So unahin natin si fuel. Ang fuel po natin is liquid propane. So C3H8 liquid. So wag niyong kakalimutan 'yon, yung state niya if gas siya o liquid. Kasi it will be your reference sa pag-look up ng value sa table. Diba? So it's important na lahat ng details na available sa problem, sinabi sa problem, will be represented well in the diagram itself. Para doon na kayo titingin, di ba? Okay. And then, so ano ba yung mga given na values and parameters sa natin for fuel? So we have the temperature. So nag-enter daw yung ating fuel at 25 degrees Celsius. Okay, na temperature. And then meron ding flow rate, mass flow rate. Since iyon ay kilogram per minute ang kanyang unit. So we have the mass flow rate of fuel is equals to 0.05 kilogram per minute. And then, wala na sa fuel. So next na is yung ating air. So we have air here. Ang given naman sa air is, yung fuel law natin is mixed and burned with 50% excess air. So we have 50% excess air that enters the combustion chamber at 7 degrees Celsius. So yung temperature naman ni air upon entering or before entering the combustion chamber or the system is 7 degrees Celsius. Okay. And then an analysis of the combustion gases reveals so wala nang other given sa air, di ba? So walang binigay na given sa na mass flow rate sa air kasi isa yun sa hinahanap. So pwede nating ilagay dito mass flow rate ng air is unknown. So we have, next naman is sa ating product. So sa ating product naman, so we have, alam natin ang product, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi pwedeng basta niya isulat lang na product, ganyan. No, hindi pwede. Kasi kasama yan sa analysis nyo sa problem, di ba? So basing on that, who can tell me kung ano-ano ang mga product dito? Ano-ano po ang mga combustion product natin dito? Anyone? So, lalagay natin ditong combustion products. Yes, Mr. Jello. Bale, po? CO2, H2O, N2 po, tsaka CO. CO. May na-miss ka? Or final answer? Final po. Final? Sure? Okay, anyone? Okay, si Mr. Kagikla. Go ahead. O2 dahil okay, may excess air. No. So, yung mga ganong little details, so ayun, be careful doon, no. So just make sure na considered lahat. So basahin carefully and i-analyze ng carefully din yung natin, diagram and yung problem. Kasi syempre pag dito ka na nag-base, for example, wala yung O2. Dito ka na nag-base, baka pagsulat mo ng equation mo, ma-miss mo din si O2 dun sa product, di ba? So, ayun. So, we have yung product. So, ang lang dito, may given na 90% daw yung na-form na CO2 and then CO is 10%. No. Okay. So, ang sa product side, meron pa bang binigay na given? So, ang sabi dyan, if the exit temperature of the combustion gases is 1,500 Kelvin, so, ibig sabihin, yung exit temperature na yon ng product is yun na yung temperature ng product, upon leaving the combustion chamber. So, we have yung temperature ng product natin is 1,500 Kelvin.
Okay. So, wala na ano. So, ang hinahanap is the mass flow rate ng air and yung rate of heat transfer. Okay? Ayan. So, ito yung ating complete na diagram. Ano? So, dapat ganito po yung makikita ko. Again, ayun, analyze na mabuti yung products. And then, yung state ng fuel, ano, wag kakalimutan kung gas or liquid. Ano, ayan, and wag kakalimutan yung mga given na temperature, mass flow rate kung meron man. Ayan, ano, at saka yung mga excess air. Kung gusto nyo, kung nalilito kayo dito sa excess air, pwedeng ilagay nyo 150 theoretical air na agad, di ba? Para hindi na kayo malito sa, pwedeng ganyan. Ano, so, ang gusto ko lang is, either way naman tama, 'di ba? Kasi technically 50% excess air equals yun sa 150% theoretical air, 'di ba? So either way, ano, kayo bahala basta ang gusto ko lang is yun nga, complete. Ano? So ayun. Yan. So ito yung ating diagram. So ang next ano natin is sa ganito, sa next step natin, 'di ba? Ang normal natin is to balance the equation, 'di ba? So balance natin yung equation. So dun sa balancing na equation, meron tayong gaya naman ko sa inyo, pag ganito, meron tayong pwede kayo, meron kayong two ways, no? So, pwedeng i-balance nyo muna at 100% theoretical air, tapos tsaka nyo i-balance at yung mismong given na actual percent theoretical air. Ayan. O kaya naman pwedeng diretso na. Ano, base dito sa given na CO2 and CO na percentage, 'di ba? So, either way, ano, ang gusto ko lang makita is yung final balance equation. Kung ano yung balance equation sa inyo. So, pwede naman yun. Pwede yung i-balance muna, tapos, tsaka kayo gumawa ng table of values. But, pwede din naman na kung gusto kayo yung tipo ng tao na gusto na lahat ng kakailanganing values ay kunin na muna, no? Para pag ginamit mo na, doon ka na lang titingin sa papel mo. Hindi ka na titingin doon sa tables, para hindi ka na pauli-uli. So, pwede din yun. So, pwedeng pagka sulat nyo nitong diagram, ang i-next nyo na is yung table of values na gagamitin ninyo for computation ng rate of heat transfer, di ba, ng mga enthalpy values. Pwede din yun. Pwede din naman na mag-balance equation muna kayo, tapos tsaka yung table of values and such. So, yung ganun, di naman ako strict on that. So, as long as mapapakita nyo naman sila both. 'Di ba? So ayun. Ang gawin natin since konti na lang yung time natin, so we will just be doing the table of values first para makita nyo kung paano sample, no? Paano create ng table of values for that. So we have gawa tayo ng table. Okay? So we have the substance here, substances here. Okay? So dito natin ilalagay yung mga substances or mga chemical component na involved sa ating chemical equation. So pwede tayong tumingin sa diagram. So unang-una po is yung fuel natin. So fuel natin is C3H8 liquid. Okay, don't forget to double check. And then sa air tayo. Air natin is O2 and N2, 'di ba? So, kapag merong moisture in air, merong H2O dapat dyan. Consider din. So, ayun. And then, sa product side, so ito, nakalista na rin. So, we have CO2, CO, and H2O. Kasi yung O2 and N2, andito na. So, no need nyo nang ulitin. Kasi same lang naman yun. Okay. So, ngayon, yung kanilang yung kanilang mga physical state. So, yung O2, N2, CO2, and CO are all gases. Diba? Automatically, wala namang liquid carbon dioxide. So, lahat yan gas. So, pwedeng ilagay yung isa-isa ng gas. Pwede din namang hindi. Kasi understandable ko naman na gas yung mga yan. Pero yung H2O natin, it can be a vapor or in gas form, or in gas state, or in liquid state. Diba? So, magkaiba ng values yon yung H sub F natin, ng water vapor and ng liquid. Diba? So, ito, i-analyze nyo dun sa problem. Ano ba yung clue or indicator na nakalagay ng state niya? Diba? Kung kunwari walang nakalagay directly na assume that the water in the product is in liquid state or in gaseous state, ganyan. So, basahin ulit natin yung sample problem. Ang sabi dyan,
analysis of the combustion gases reveals that all the hydrogen in the fuel burns to H2O, but only 90% of the carbon burns to CO2, with the remaining 10% forming CO. If the exit temperature of the combustion gases is 15 Kelvin, yan. So meaning yung products is regarded as combustion gases. So meaning to say, si H2O as part of the combustion gases is also regarded as a vapor or gas, in gas form. Maliwanag? Naintindihan po ba bakit gas yung ating H2O? Kasi regarded na yung products po ay combustion gases. Pero kung kunwari may nakalagay directly na assume that the water is in liquid state, so ilalagay nyo dito is liquid. In gaseous state, then lagay nyo dito gas. Okay. Okay. So ngayon, ang next naman is the unahin natin si H sub F. Si H sub F natin, since sa formula natin, ang formula natin dito is, ayan, diba? So we have the number of moles. Ang number of moles natin, nakadepende yan sa balance equation. Yung H sub F, so dito tayo tumingin, ito. Yan yung mga values na kailangan natin per substance. So sa H sub F, lahat ng substance kailangan niya, diba? Si H and C, enthalpy of at standard reference state, ganun din, diba? So, unahin natin si H sub F. So, dito, unit niya is kilojoule per kmol. So, ayan. Unahin natin si fuel. So, sa fuel, we have C3H8 liquid. So, diba, sa table 826 yung H sub F. Pero, gaya na example natin kanina, si liquid propane ay walang available value sa table 826 kasi ang nandun lang kay propane ay in gas state. Diba? C3H8 gas lang. So, walang liquid. So, gaya ng binanggit natin kanina, diniscuss natin kanina, kailangan nating isolve yung H sub F ni liquid propane gamit yung enthalpy of vaporization sa table 827. So, ito po, yung inano natin kanina, yung kinuha natin kanina, ito. Ayan, ito. Okay, since ang example natin kanina is exactly the liquid propane, which is C3H8. So, ito na po yun. Ito yung gagawin yung next step para makuha nyo yung H sub F ni fuel nyo, ni liquid propane na fuel nyo. So, hindi ko na i-rewrite, since na-discuss naman natin to, so we will just get this value. So, as long as, hopefully, naintindihan kung saan galing ito. Okay, so, ilalagay ko lang dito sa value to, negative 118, 622.495. Okay. And then, sa O2 naman, O2, we have 0. Tama? Na H sub F, as well as sa N2. 0 yung natin. So, sa table 826 na pa din ang tingin. So, CO2, we have carbon dioxide. We have negative 393,520. For CO, carbon monoxide, we have negative 110,530. And then for H2O gas or water vapor, it is negative 241,820. Okay. Ayan. So, okay na tayo sa H sub F. Wala tayong nakalimutan na substance. So, next naman natin is the enthalpy. So, yung enthalpy at specified conditions, so unahin natin si at standard reference state. Kasi, ayan. Alam na natin kasi kung anong temperature yan, which is 298 Kelvin. Diba? So, unahin natin yan. Kailangan din yan sa lahat. Diba? So, we have H at standard reference state. So, same unit pa rin. So, we have H natin would be dito, C3H8 natin at standard reference state. So, wala tayong pagkukuhanan. Kasi, di ba, ang available lang naman sa table A18 hanggang A25 is the ideal gases. Di ba? Walang fuel dyan. So, ililive natin siya as blank. Bakit? Kasi, kahit hindi natin alam kung paano kukunin to, it doesn't matter. Kasi, kung titingnan nyo yung given, so yung given natin sa fuel is 25 degrees Celsius, yung temperature ni fuel, which is the same temperature as the standard reference state.
Diba? Which is 25 degrees Celsius din. So, kung babalikan natin si formula, so, diba, ito ay HF ng fuel plus yung amount of enthalpy ng na given, so ng fuel which is 25 degrees Celsius according sa problem, minus the enthalpy at standard reference state which is 25 degrees Celsius. So, kahit alam natin ang value niyan, it will only just be 0. Diba? It will still be 0 kasi pareho sila ng temperature. Diba? So, it doesn't matter kahit hindi natin alam at wala tayong may ilagay na value ng amount ng enthalpy at the given temperature and at standard reference state nung fuel. Kasi, it doesn't matter kasi magiging 0 pa rin yan. So, hindi na tayo magpapakahirap sa paghahanap niyan kasi magiging 0 din naman. So, again, usually, sa magiging problem natin, ang temperature ng fuel natin will always be 25 degrees Celsius. Kasi nga, mahirap kukunin yung amount of enthalpy ng fuel itself. Kasi ang meron lang tayong value is for ideal gases lang. Naintindihan po? Gets ba? So, ayun. So, we'll just leave that as blank. And then, for O2 naman, so, punta tayo sa O2 at standard reference state. So, table A19, yung O2 natin. So, yung table A19 natin includes, and then, kuhanin natin yung 298 Kelvin. So, at 298 Kelvin, we have 8,682. Okay? For N2 naman, sa table A18, so we have, at 298 Kelvin, we have 8669. And then for CO2, so sa table, table A20. So for 298 Kelvin, we have 9364. For CO, we have table A21. So 298 Kelvin is 8669. And then for H2O naman, so we have table A23. So 298 Kelvin is 9904. Ayan. Hopefully nakakasunod. And then next naman natin is, so ito na yung at standard reference state. So meron na tayong magagamit for this part. Ayan. Okay na din tayo dito. So, ito na lang. So, take note na itong value na ito is specific dun sa given temperature ng substance. And also, we have to understand na base dun sa given, iba-iba ng temperature si fuel, si air, at saka si product. Okay? So, ibig sabihin, we have to get those temperatures, enthalpy in each temperatures ng mga kailangan. For example, itong fuel natin has yung value niya for H, ayan, is at yung given na temperature, which is 25 degrees Celsius, which is the same as the standard reference state, diba? So, pwedeng ito na din yung value niya. But again, gaya na binanggit ko kanina, it doesn't matter kahit hindi natin makuha yan kasi magiging 0 lang din yan, diba? Kasi pareho silang 25 degrees Celsius. So, wala na tayong problema sa fuel. So, next is air. So, ang temperature ng air natin is at 7 degrees Celsius. So, kailangan natin kunin yung enthalpy at 7 degrees Celsius. So, from 7 degrees Celsius, i-convert natin siya sa Kelvin. So, 273 plus 7. So, it is 280 Kelvin. Diba? Ayan. So, at 280 Kelvin, so we have, ito, applicable lang ito sa air. Diba? Kasi siya lang naman yung may 7 degrees Celsius na temperature. So, tanggalin na natin kay fuel and sa products din. Kasi ang applicable lang si 7 degrees Celsius is sa O2 and sa N2 kasi sila lang yung air. So, the rest, hindi na nila kailangan ng at 7 degrees Celsius. So, unahin lang natin si O2 and N2. So, at 280, may O2 and N2. 280 is, ni N2 is 8141. Ano ba to? N2. And then, sa O2 naman, so we have 280 is 8150. Okay. And then lastly is sa product side. Yung product naman natin, ang temperature is 15. So this one is at 1,500 Kelvin. So no need for conversion kasi at Kelvin na siya.
So this one is applicable lang sa products. So yung fuel natin hindi kailangan. So the rest is ayan na kasi ito na yung lahat. So lahat ng ano na yan, 5 na yan, kailangan yung kunin yung enthalpy niya at 1,500 Kelvin. So yun. Bukas natin ituloy, pero basically yun. Doon nyo kukunin yung mga tables na yun at specific substance at 1,500 Kelvin. Any questions so far? Yes. Ma'am, yung mga carbon ay lagi naman siyang fluid, hindi naman siya nagiging solid po. Oo. Hindi naman. Kasi siya, mahirapan tayo mag-compute kasi yung available lang na sa table natin is ideal gas. Okay, any questions? Any other questions pala? Okay na, no? So, ayun. Try nyo na lang na isulat na yung values at 1,500 Kelvin and then balikan natin tomorrow. Kasi yun nga, again, medyo mahaba siya. So, ayun. Tuloy na lang natin tomorrow. If may questions kayo, pwede tomorrow then. Thank you. You may leave. Thank you, ma'am. Bye po.